Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel na kung saan ako po ay maghahatid sa inyo ng mga balita naman na talaga namang mainit na pinag-uusapan dito sa ating bansa. Mga issue na trending ngayon at mga recent na usapan sa ating bansa ngayon tungkol dito sa mga leaders natin sa Pilipinas. So actually, ito pong balitang ito na ihahatid ko sa inyo ay kaugnay po ito sa sinabi ng ating Vice President Sara Duterte against kay President Bongbong Marcos Jr., ang ating current president. So ito pong News 5 ay naglimbag ng kanilang balita po dito sa kanilang Facebook page. Ayon po dito, sinabi ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales na foul ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa pamilya ni President Bongbong Marcos sa kanyang press briefing noong Biyernes, October 18. Ito po yung mga usap-usapan mga kababayan na ito pong si Sara Duterte ay may mga nagko-comment na parang siya ay wala sa sarili or parang sabi nga ng iba, sorry for the term, siya ay nababaliw na dahil nga po sa sobrang sama ng loob at dahil sa kompo-komporme or napakaraming pambabatikos tungkol sa kanyang confidential funds. Okay, marami po kasing mga nagtatanong, marami pong mga nagda-doubt tungkol po sa kanyang confidential funds at ang nangyari nga po ay maraming mga netizen, maraming mga tao online sa social media ang bumabatikos po sa kanya. Especially marami po mga katanungan ang pagdinig or ang Senado at ang Kongreso sa kung saan napunta nga ba yung kanyang confidential funds na sinasabi. At nung nakaraan nga po mga kababayan ay nalaman po natin na gumastos siya ng 16 million pesos sa mga safe warehouses or houses na nagkakaalaga ng 90 to 250,000 pesos per araw. At kung iisipin po ninyo, marami pong mga kababayan po natin na nagugutom, marami po mga kababayan natin na nangangailangan ng pananalapi sa mga oras na ito dahil napakatataas ng mga bilihin at walang trabaho yung ilan sa mga mamamayan natin. No, 80% or 90% of our Filipino countrymen ay wala pong trabaho. At siya po ay nakakagastos pa daw ng ganong kalaking pera sa mga keep houses. Okay? Ito ay matapos banggitin ng bise na sinabi niya noon kay Senator Amy Marcos na uhukayin umano niya ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Kung ako si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yon. So ibig sabihin mga kababayan, kung si House Senior Deputy Speaker ng 3rd District, si Dong Gonzales ang sabihan po ng ganon, baka hindi po talaga sila pwedeng magkita at mag-usap kasi nga po, foul po yun talagang personal po na banat yun ni Vice President Sara Duterte sa kapamilya po ng Marcos na mismo huhukayin, parang kumbaga binigyan ng pagkakataon ni former President Rodrigo Duterte na mailibing sa libingan ng mga bayani itong ating former president din na si Marcos Sr. Tapos ngayon ang gagawin ni VP Sara ay huhukayin ito at itatapon sa West Philippine Sea. Ano pong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin na huhukayin niya ang former President Marcos sa kanyang libingan, sa libingan ng mga bayani, tapos itatapon sa West Philippine Sea, which is yung pinag-aawayan ngayon. So yun nga daw po ang kauna-unahang pagkakataong magsalita si Sara tungkol sa West Philippine Sea. At dun pa mismo nabanggit ni Sara yun. So mapansin po ninyo, napakalaking parang indirect insult po nun. May symbolism or meron po yung ipinapahiwatig sa atin. Okay, yung pong pinapahiwatig ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino at sa mga Marcoses. Sabi po dito, deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan because I'm also anak po ako Hindi na po ako makakakita ng tatay, isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, huhukayin niya at itatapon niya. Palagay ko napakasakit po nun.
So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko po, foul po yun. So tama nga naman po ng mga kababayan, kung ikaw po ay lumaki ng maayos, at kung ikaw ay marunong rumespeto sa kapwa, hindi mo sasabihin yon sa iyong kapwa. Kaya nga po mga kababayan, ang nabanggit po dito, ito naman po ay isang komento tungkol po dun sa sinabing yon ni VP Sara. Hindi lang po actually yun ang nasabi ni VP Sara, marami pa po yung rating niya kumano kay President Bongbong Marcos at marami pang iba. Sinabi po dito, ikinabahala ani Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference noong Biyernes, October 18. So October 18 po kasi yun, mga 4 days ago. Ayon sa senador, mas mabuting kumausap ng profesional at maging bukas sa kanyang pamilya at mga kaibigan hinggil sa kanyang nararamdaman ang bise. Yung mga sinabi niya, or yung mga nasabi niya, hindi siya usual na-verbalize niya yung naiisip niya. Tinawag namang welcome development ng senador para sa isang demokrasya ang ginagawang pagpuna ng bise sa nagagawa ng administrasyon. Anya, mainam na may check and balance. So ito po na nabanggit po ni Coco Pimentel, mga kababayan, dito sa portion na ito ng balita na ito sa People's Tonight page. VP Duterte needs to talk to some professionals and maybe close friends, family. Kahit po ako mga kababayan, nagtaka po ako at nasabi po yun ni VP Sara sa ating Pangulo. Okay? Pwede naman pong in a professional way pero yun po ay talagang ayon nga po dun sa nabasa po natin kanina kay Deputy Speaker Dong Gonzales. Sinabi niya na foul po yun. Actually talaga po yun ay below the belt na. Kagaya po ng sabi po dito ni radio commentator Rowena Salvacion. Yun ni radio commentator din ni Joel Reyes Zobel, sabi niya, yun ganong mga banat does not deserve a reply. Medyo below the belt, personal na, sabi po nila. Kapag leader ka kasi, ang dapat alalahanin mo kasi, dapat huwag padalain ang sitwasyon. So tama naman po itong mga balitang ito mga kababayan at mga comments po ng ating mga kababayan din na nagmamalasakit sa ating bansa at sa ating mga leaders na nakaupo. Dapat nga naman po talagang hindi po replyan na yung mga ganyang mga statement. Kaya nga rin po talaga kay Bongbong Marcos, mga kababayan, dahil hindi po niya pinatulan. At ganun din, sabi po dito, mga below the belt po yung mga patamang yun, mga patutsada ng ating Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos. Ganun pa man, mga kababayan, yan po yung masakit na katotohanan na nangyayari po ngayon sa bansa po natin. Dahil lang po ito sa hindi po napagbigyan si VP Sara na gamitin po yung, kumbaga yung parang jet ba yun or yung airplane para makauwi si Inday Sara Duterte doon sa kanilang lugar dahil may mga anak po siya. So doon po nagsimula at sa tingin ko isa pang pinagsimulan po nito ay yung pong nagbitaw siya sa Department of Education, mga kababayan. Simula po yun ng pag-crumble ng mga trust ratings ng mga tao sa kanya. At ngayon, naapektuhan po pati yung mga nararamdaman niya, emosyon niya. So, kailangan niya daw pong makipag-usap ngayon mga kababayan sa profesional dahil nga po sa nangyayaring yan sa kanya. Pati po ako, nag-outlet po ako talaga mga kababayan. So, ano po yung opinion niyo dito mga kababayan? Pa-comment naman po dyan sa section box po natin, sa ating comment box. Shoutout po tayo ngayon mga kababayan. Shoutout kay Antonio Felix, Milagros Reynales, Eva Narita. Shoutout po sa inyong lahat. Gloria Taked, Monet Bechtel. At sa inyo pong lahat mga kababayan, shoutout po sa inyo. So once again, kung nagustuhan po ninyo yung inyo pong mga napanood na balita at kung gusto niyo ng ganito mga klase ng content, paki-like naman po yung ating video para masuportahan po ninyo ating munting channel mga kababayan at paki-subscribe na rin po yung button diyan sa baba. At hit nyo din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod nating mga updates. Once again, this is Pilipinas News Channel. Salamat po. Peace out.